Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo.
Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng 40 araw ng paghahanda. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Danny Chiwi. Magsitayo po lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap. Subalit, nagpapatuloy ito sa mga buhay na binabago ni Jesus. Ang tuktok ng bundok, nasilip ng 3 alagad, ang nagtatagong kaluwalhatian ni Jesus na naganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagaman panandalian, kisap mata lamang ang karanasang ito, naging bukal naman ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng sarili nilang buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko
sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po pong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Abram na iwanan ng kanyang nakagawiang buhay upang pasimulan ng bayan ng Diyos. Ang pagtawag kay Abram ay sagisag ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain,
Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin, hindi dahil karapat-dapat tayong tumanggap nito, kundi kalooban ng Ama na handugan tayo ng ganitong biyaya. Sa pagtatagumpay ni Kristo sa kamatayan, napasa atin naman ang buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon.
Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buong walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak, lugod kong di ginang lahat. Sa ulang na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak, lugod kong ginang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa ay dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila ay napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo.
Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba tayo online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo ang aking kwento ay tungkol sa isang mag-asawa na minsan nagplano na bumili ng piano. Alam niyo ba yung piano? Di ba? Itong mag-asawa nito, bagong kasal. At nais nilang bumili ng piano. Dahil pangarap nila kapag sila ay nagkaanak, merong anak na magtutugtog ng piano. No? Maririnig nila sa kanilang bahay ang mga awitin na tinutugtog ng isang piano. No? Kaya bagong kasal pa lang, bumili na ng piano. At ganun nga nangyari hanggang sa sila'y nagkaanak. Nang napalaki ng kaunti, pinag-aral nila ang kanilang anak na magpiano. Biruin mo, no? Gano'n nakatagal yung piano sa kanila, no? Ilang taon ba bago ang isang bata ay pwedeng mag-aral magpiano? Pwedeng 5 taon, no? Iintayin mo talaga, 4, 3, no? Pero gano'n nila pinaghandaan ng lahat. Dahil pangarap nila, gusto nilang makarinig. At kahit hindi sila musikero, yun ang kanilang gusto. Sa unang bahagi, nakapag-aral naman ang anak. No? Kahit papano, nakatugtog ng kaunti. Pero nang magsimula ng pumasok sa eskwelahan, nang magsimula ng mag-aral, at nang nabarkada na ang kanilang anak, unti-unti nang hindi nagamit ang piano. Wala nang narinig na mga tugtog. Wala nang mga awiting narinig mula sa piano. Naging dekorasyon na lang yung piano sa kanilang bahay. At hindi naman nila ito gustong ibenta dahil umaasa pa rin ang mag-asawa na isang araw maririnig nila muli na tumutugtog ang kanilang anak. Ayaw naman nilang bitawan o pakawalan dahil yung piano na yon, yung pangarap ng mag-asawang ito. Simula pa lang ng kanilang pag-aasawa, gusto na nila na merong piano. Isang araw, habang naglilinis ng bahay, yung nanay, pinunasan niya ang inaalikabok na piano. At pagpunas niya sa maalikabok na piano, natanggal yung tiklado. Alam niyo ba yung tiklado? Yung pinipindot, no? Yung pinipindot doon sa piano, no? Natanggal, no? Nakita niyo ba yung mga itim doon? 'Di ba? No? Natanggal. No? Pagpunas ng nanay, natanggal. Gano'n naman ang isang bagay kapag sobrang tagal na nasisira. Sabi nga, mas madaling masira ang bagay kapag hindi ginagamit. Nang matanggal ang tiklado, napaisip ang nanay, no? Inaalikabok na lang ang piano. Ang tagal-tagal nang naririto at unti-unti nang nasisira. Hindi naman napapakinabangan. Sabi ng ina sa sarili, kung magtatagal pa to, baka mas lalong lumala ang sira. Dumami ang sira. Masayang ang lahat. Kaya naman, dinulog niya ito sa kanyang asawa. Sinabi niya na baka pwedeng ibenta na lang ang piano dahil wala na itong nadudulot sa kanila. Malaki na yung kanilang anak. At pag nakapagtapos sa pag-aaral, mas lalong hindi na makakatugtog ng piano dahil magtatrabaho naman ito. Wala nang nadudulot na maganda at mabuti. Pwede nang ibenta at pakawalan dahil baka sa iba, magdulot pa ito ng kabutihan. Tinanong ng asawa, anong gagawin natin sa napagbentahan? Sabi ng nanay, baka pwede, bumili na lang tayo ng bike.
Sabi ng asawa, anong gagawin sa bike? Eh di maglibot tayo. Mamasyal tayo. Ganun nga ang ginawa ng mag-asawa. Binenta ang piano at bumili ng bisikleta. At mula noon, tuwing Sabado, ang mag-asawa ay naglilibot, nakakapunta sa iba't ibang lugar. Pero nangyari lang ang lahat nang bitawan nila ang piano. Doon nila napagtanto na minsan kailangan mo lang kumawala. Kailangan mo lang may pakawalan. Kailangan mo lang may bitawan at iwan ang isang bagay na nakasanayan para madiskubre ang pagbabago sa iyong buhay. Siguro, para sa mag-asawa, piano yon. Siguro, para sa'yo, ano yon? Yung issue ng selos, yung galit, yung trauma, yung mga bagay na hindi mo mabitawan sa sarili mo, yung galit, yung inggit, yung takot, yung tampo sa tao. Yan yung mga bagay na hindi mo mabitawan, na hindi mo alam. Pagtagal, sumisira sa'yo. Kailangan mong bitawan. Baka sakaling may magbago. Mga kapatid, ito ang aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang aral ng pagbabago. Sabihin nyo nga, pagbabago. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Abram. Inutusan siya ng Panginoon na iwan ang kanyang lugar na kinalakihan, ang lugar ng kanyang lahi. Inutusan siya na iwan ito at pumunta sa isang lugar na ipapakita ng Panginoon. Mahirap iwan ang isang lugar, lalo na kung ito ay iyong nakasanayan. Hindi ba? Kahapon nagmisa ako sa parola at may balita sa parola, hindi ba? Anong sabi doon? Iiwan na nila ang lugar. Pinaalis na sila sa lugar. Bakit? Gagamitin na ng gobyerno. I-relocate sila. At para sa mga nakatira roon ng mahabang panahon, 10, 20, o simula nang sila'y magkaisip, mahirap iwan ang isang lugar na nakasanayan. Pero, ang maganda roon, pag iniwan mo ang isang lugar na iyong nakasanayan, sigurado, merong bago. Merong pagbabago. Si Abram, iniwan ang nakasanayang buhay. Iniwan ang kinalakihang bayan at sumunod sa Panginoon. At nagbago ang kanyang buhay. Literal na iniwan ni Abraham ang dating buhay sa isang buhay na hindi niya alam, sa isang buhay na walang kasiguraduhan. Pero dahil sa paggabay ng Diyos, dahil naniniwala siyang dinala siya ng Diyos sa isang lugar na kahit hindi niya alam, kahit hindi niya nakasanayan, ito ay nagbago ng kanyang buhay. Kailangan iwan ang isang lugar para may magbago sa iyong buhay. Hindi madali yon. Maaring yung iba may takot. Hindi madali yon. Maaring yung iba na-anxiety, nag-aalala, anong dadatnan ko? No? Yung mga taga-parola, pinapamili. Bulacan o Cavite, di ba? Kung kayo papipiliin, saan kayo? Saan? O, kayo na lang lumipat, sila na lang daw dyan sa bahay ninyo, no? Di ba? Ang dali magturo. Ang dali magsabi kasi hindi ikaw yon eh. Di ba? Ang dali Bulacan na lang, maganda doon, no? Ay, Cavite na lang, mas malapit pa.
No, kasi babalik ka din naman. 'Di ba? Ang dali magsabi kung hindi sa'yo. Ang dali magsabing iwan. Pero ang pinapakita, kapag iniwan mo, merong magbabago. Sigurado, merong magbabago. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, inaanyayahan tayo ni San Pablo sa isang buhay na banal. Buhay na banal. At ang buhay na ito ay walang iba kundi ang pagsunod kay Jesus. Yan ang klase ng pagbabago na meron dapat tayo. Isang buhay na banal. Sabi ko nga sa mga taga-parola, kahit iwan mo ang parola, kahit umalis ka dito sa Maynila at lumipat ka sa Cavite o Bulacan, kung wala doon ang Diyos, kung hindi mo sinusundan ang Diyos, kung hindi mo sinusunod ang Diyos, walang pagbabago. Dinala mo lang ang parola sa Bulacan. Dinala mo lang ang luma mong buhay sa Cavite. Iniwan mo lang ang parola, pero bitbit mo pa din ang parola. Maraming ganyan, no? Umalis lang, pero hindi naman nagbago. Bakit? Kasi wala naman talagang binitawan. Wala naman talagang iniwan. Bitbit pa din yung mga lumang bagay na sumisira sa atin. Kaya may bago? Wala. Walang bago. Dinala mo lang ang luma mong sarili sa bagong lugar. Kaya wala sa lugar ang pagbabago. Ang nasaan ang pagbabago? Kapag iniwan mo ang luma mong buhay. Lumang buhay sa isang bagong buhay. At anong buhay? Buhay na banal. Buhay na banal. At ito rin naman ang pinapakita sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Na sa pagbabago, kailangan merong makita. Merong literal na makikita. Narinig natin sa ebanghelyo, si Jesus pumunta sa bundok at doon nagbago ng anyo. Sabi nga, no, naging parang busilak ang kanyang kasuotan. Nagningning ang kanyang mukha. At ganyan dapat ang pagbabago. Literal na merong makikita. No? Imagine mo, no? Yung maganda yung isang araw, makita, wow, parang nagbago ka na. Ano ibig sabihin nun? Meron ka kasing binitawan. Meron kang iniwan. Meron kang pinakawalan na ang tagal-tagal na hawak mo, bit-bit mo, at hindi mo alam, sumisira sa'yo. Sino yon? At ano yon? Ikaw lang ang nakakaalam nun. Pero ang panyaya sa atin ng pagbabagong anyo ni Jesus ay pag ang tao nagbago, merong gloryang nag-iintay. Itong pagbabagong anyo ni Jesus, patikim ito ng glorya. Patikim na bago mangyari ang lahat ng hirap, kasi itong pagbabagong anyo ni Jesus, nangyari to bago siya naghirap, bago siya nagpakasakit, at bago siya namatay. Bakit ganun? Ba't ganun ang nangyari? Kasi yung pagbabagong anyo ni Jesus, pinapakita sa atin na kapag ang tao dumanas ng hirap, dumanas sa pagsubok, may pagbabago na mangyayari. May gloryang nag-iintay. Madalas kasi ang tao, kapag nasubok, kapag nahirapan, umaayaw. Yan yung mahirap sa pagbabago. No? Sigurado ako, yung mga taga-parola, pagpunta siguro sa Bulacan, pagpunta sa Cavite, mahirap ang buhay. Hindi yun nakasanayan eh. Father, malayo sa trabaho, malayo sa sibilisasyon. No? Maraming reklamo. Konting pagsubok lang, pag hindi yun napagtagumpayan, babalik yon. At pag bumalik yon dito, ganun pa rin ang buhay.
ang pagbabago hindi madali. Maraming hirap, maraming pagsubok ang pagdadaanan. Pero ang pagbabagong anyo ni Jesus nagpapaalala sa atin, kapag ang hirap, kapag ang pagsubok ay nalampasan at napagtagumpayan, may gloryang nag-iintay. May liwanag, may busilak na buhay na nag-iintay. Mga kapatid, huwag maiwan sa nakasanayan. Sanay kang natotroma, sanay kang may galit, sanay mong bitbitin ang selos. Bitawan. Walang magbabago sa iyo kung bitbit at dala mo pa rin yan sa kasalukuyan. Walang nag-iintay na bagong kinabukasan. Itong ikaliwang linggo ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan sa isang buhay ng may bago. Iwan ang mga nakasanayan at palitan ng tinuturo ng Diyos na bagong aral at pamamaraan para sa isang maganda at banal na kinabukasan. Amen. Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nadinig natin mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos Amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang anak na minamahal. Mga anak din tayong iniibig ng Diyos, kaya buong pagtitiwala tayong manalangin at ating sambitin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging tagapagtotoo nawa ng iyong pag-ibig, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikha't ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, Ama, ang minamahal mong mga anak. Ilapit mo pa kami lalo sa iyong puso upang kami ay matuturing umibig katulad ng pag-ibig mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong maggalang sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang mapag-ibig, tungkuling laban. Tulungan mo ihanap kami ng bagong Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya ay laang mamatay para sa lahat. Sa kanila ay kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dominus Deus, Sabaoth, Plenius Celi,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa alay kapwa. At sadyang may kapwa ang sarili dapat haingan ng pagsisilbi at na mga hingay ay dadalisay magsakapwa buhay mo ay naalay bawat galing gamitin sa paglinga laging damhin may naghihirap at tandaan ganyan pagmamahalan unang-unang atas ng kapanalan bawat galing gamitin sa paglinga laging damhin may naghihirap at tandaan ganyan pagmamahalan unang-unang atas ng kapanalan. Unang araw ng buwan, unang linggo, kaya po'y naanyayan ko po lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Marso. Punta po sa harapan para sa isang natatanging pagbabasbas. Magsitayo pong lahat, ating ituon ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Marso. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo po ang panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at naggagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masasayang taon. Ang lahat ng ito'y naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang, maligayang. Maligayang bati. Walang bagong buhay kung hindi ito banal. Iwan ang lumang buhay patungo sa isang banal na buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, itulot mong makilala
ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang namumuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili